no, nga kung sa siin ay sa bilugra naton nga nasyon ay I think target makaron nga mabakunahan do hindi magkugang sa 6.28 million nga mga unga no nga nagaedad it 6 to 59 months bago matapos raya karang kampanya sa raya karang bugan it raya karang August ag I think medyo August 28 which is Biyernes no ro pagtapos kara it raya karang nasambitan nga immunization activity no itaton karon nga gobyerno ay medyo sa Central Visayas medyo may andaw ka nga 15.5% coverage no nga naabot while sa iba karon nga lugar especially sa mga nayang iban pa nga mga cities and provinces ay padayon pa no ro raya karang pagpatigayon it raya karang immunization activity para sa aton karon nga mga kabataan. Alright, iyo sa pagkalinya naton si Doc Philip Ayana Prieto Padilla aton karon nga sang health professional iya sa piya kalinya naton para sa pila ka mga information ag assessment lang man or initial assessment no sa raya karang nagapadayon nga programa taton kanya gobyerno. Si Doc Philip Ayana Prieto Padilla. Doc, good morning. Live kita subong sa Bombo Radio Kalibo. Maging kaiban nimo no si Bombo Wealth Naduran, Bombo Ashley mi pamaos. Doc, good morning. Hi, good morning. Maayong aga sa tanan. May aga Bombo Welch, may aga Bombo Ashley. So, salamat Hiwat sa invitation sa subong agang interview. So, before mag-end ro raya karang August, which is nga ro target nga ni naton kara, Doc, is within this week na, no? Sa raya karang nagapaday naton karang programa, raya karang measles, rubella, supplemental immunization activity. So, kamusta rong aton nga initial assessment kara Doc Ayan sa raya naton nga programa? Oo, according sa Department of Health nga Western Visayas or CHD6, ang pinakataas nga accomplishment ara actually sa Capiz, no? 53% ang sa Capiz. So, halos more than the majority na ang mga bata ang na-cover sa Capiz. Ang pinakanubo amo ang Aklan kag ang syudad sang Iloilo. Around 41% pa lang sila nga duwa, no? So, may isa pa kasi mana, hambal mo gani, nga ipadayon gyapon ang coverage. So, hopefully, mapataas pagid sa mga probinsya kag syudad sa Iloilo ang coverage naton sa mumps rubella immunization kay amo na siya subong ang gina-concentrate sang DOH ning Agosto. Ag I think target it aton nga Department of Health kara Doc nga mabakunahan ro almost 6.28 million no nga unga nga nag-edad it 6 to 59 months. So any idea or reason behind kung hamaan nga medyo manubo ro porsyento makaron Doc, which is nga dali lang ani matapos raya karang nga programa pero medyo manubo sa gihapon ang resulta, especially dire sa amon nga may probinsya sang Aklan. Doc Ayan, ano ang reason dira, Doc? Oo, medyo nubugid man, no? Pero kung taon mo sa ibang nga region, ang number 3 kani, ang Western Visayas, number 3. Ang pinakataas nga coverage amo ang Bicol, ang ikaduwa ang Region 2, so 5, 2, and 6. So medyo taas-taas na gani ang Region 6 kay almost i-combine mo tanan nga probinsya, mga 50%, no? So nakaabot tayo more than the majority. Kaya ang pinakataas Bicol, which is almost 65%, ang ikaduwa 53% Cagayan Valley. Pero ang pinakanubo ang Cebu, no? Cebu is like 17%. So kumpara mo sa ibang mga rehiyon, medyo okay pa si Western Visayas. Siguro damo rason, no? Medyo manubo ang atong coverage. Although may isa paginta ka semana nga pwede pa mapadugangan. Ang isang challenge gid kay pakatuon ang mga bata sa health center.
So or sa barangay health center. So ini hindi bala house to house ni nga campaign. Kinahanglan ang mga bata dalun gid sa health center para mabakunahan kay ang aton nga measles rubella isa sa mga sensitive nga vaccine, no. Kinahanglan niya cold storage, so hindi ma-break. Kung ma-house to house kita, kinahanglan may malamig nga pasilidad para ma-store ang aton nga bakuna. So ang isa siguro nga pinakadako amo ning kinahanglan makadto ang bata kag dalon gid sang nanay ah, para mapabakunahan ang bata dito sa iyang health center. So amo na siguro ang ma-point out ko lang subong nga pinaka-challenge gid kay kinahanglan ikumbinsi naton ang nanay nga dalon siya sa health center, no? Ang ikaduwa, amo ang siyempre ang vaccine hesitancy nga ginatawag kung nandumduman sa COVID sang una, damo bala na hadlok ng pagbakuna sa bata. So dapat damo misinformation nga nag-circulate hindi lang sa komunidad, labi na gid sa social media nga hindi naga-convince sa mga nanay o sa mga caregiver nga hindi nila pagdalon ang bata, no? Ang ikatlo siguro nga result related man sa unang dalon ang bata dito sa health center, subong base ang nanay for example may trabaho or ang tatay may trabaho. So hindi niya wala siya time, no, nga free time nga dalon ang bata sa health center. So siguro amo na ang pinakatatlo gid nga rason nga low pa ang coverage sa MRSIA program sa Department of Health. Mambuwelch. Doc, sa pihak nga linya, Bombo Ashley, Doc, no? Unang-una, syempre, ipaathagan nato, no, sa aton karang mga tagpagamati. Kung alin gid man bagaro pinaka-purpose, itraya karang nga MRC ya, Doc, kung haman gin patigayon raya or ginhimo raya para sa aton karang mga inunga, Doc? Oo. So ang MRSIA or Mercia ang iyan na nga naminggid, no, measles, rubella, supplemental immunization activity or SIA. Ang aton gina nga main objective matap na ang measles kag ang rubella kay preventable disease ini ang duwa nga ini, no. Ang measles deadly katama especially sa mga less than 1 year old, no, mga babies pa. Kung ma-measles ka kag magka-measles pneumonia, grabe ka malubha, no, ang sakit sang baby, so pwedeng mapatay ang baby kung magka-measles. Ang rubella delikado man kay kung hindi man mabakunahan ang bata, although hindi gawa mo na ka dangerous, pero kung magdako ang bata kag wala siya nabakunahan sa rubella, kung magbusong ang nanay for example, grabe ang epekto sang baby sa rubella nga virus kung ma-infect ang nanay. So amo na nga combine na lang sila nga duwa para ulayhon na lang, no. So ang aton nga main objective dira nga matap na gid ang measles kag rubella kay duwa ini sa pinakadako nga problema sa bata, no, kung malatnan sila or ma-infect sila sa measles kag rubella. Kami ara balan ang DOH nga regularly nga scheduled immunization para sa MR, measles kag rubella. So duwa sa measles daw amo man sa rubella, pero hindi na ma-fully man comply sang nanay kung magkadto siya sa health center. So subong amo na ginatawag nila nga supplement, so bisan naka pabakuna na siya before, tapos dalon na lang. So ang main objective i-cover ang wala nakapabakuna, pero ang nakapabakuna nga kulang ma-cover man gyapon, no. So ulayhon bali kung sa Ilonggo pa. So amo na nga aggressive sila para ang mga bata nga waayayan na cover sa regular nga schedule sang measles rubella masakop man, no, sa immunization nga ini. So hindi man gid, having said that, hindi man gid sayuron nga low ang coverage, gamay ang na cover man nga sa regularly nga schedule sang ang MIRSA, no.
So ang datos nga kinahanglan taon naton kung pilagid ang entire population na cover sang MIRSA kag sang regular nga pagdala ng sang bata dito sa iyang doktor or sa pediatrician or sa MRSIA nga previous pa. So siguro ang na-present naton nga datos nga amo na less than mga 50% lang diri sa Western Visayas. Hindi man gid sayuron nga less than 50% lang na bakuna sa MRSA, sa MR, pero amo lang na ang datos nga nakoberan sa subong nga month. Kay base isang una, na-cover na iban nga bata. Doc, with regards no sa na-mention nimo kaina nga mga challenges no kung haman na manaba gihapon no ruraya karang coverage ita raya karang MRC sa screening doc sa mismo nga adlaw ita pagbakuna ano-ano ro mga usual nga ginatan-aw or gina-screen it aton karang mga health professionals para masiguro no ro kagawasan aga syempre ro raya karang agawas it aton karang mga inunga doc. Basic man lang, ginakuha nila syempre ang edad sang bata, no? Kung ang bata bala may hilana at subong, kung may iban siya nga masakit, basi kaubo siya, may iban siya nga balatian, kung ang bata may allergy, no? Basi allergic siya sa bakuna, although very rare man ina, or allergic siya sa isa ka components ng bakuna, so kinahanglan matagaan sang tsaktong paglantaw o pagsusuri ang amo ng mga impormasyon. Kung ang bata, for example, immunocompromised, mandubo ang iyang immune system, kay base may ginatumar siya nga bulong, no? Nga nagapanubo sang iyang immune response. Saan o bala na immunize ang bata before? Ano nga mga immunization ina? Kag lastly, syempre consent, no? Mangayo gid ang health worker naton sang consent kung mapasugot ang nanay. So amo na ang usual nga ginapamangkot or tukib sang aton nga mga health workers bago sila maghatag sang measles rubella. Number 1, ang current health status ng baby. Number 2, kung may allergy siya sa components ng vaccine, sa vaccine mismo, sa previous vaccination niya, ang iyang immunization or immunocompromised nga situation, kung naga-chemotherapy siya or naga-take siya sa steroid, karang recent niyang immunization. So, amo na ang mga necessary information para mas sigurado gid nga safe ang paghatag sa measles rubella. Alright, Doc, as of this time, before mag-end ray ka nga programa, na-mention mo kaina, no, nga may mga fake news, may mga nagagapta, subong especially sa mga lugar nga medyo magayo, no, sa araya karang mga facilities naton, ag may mga misinformation nga mga nababaton. So, may mga kita makaro, may mga nailista abi man nakita nga may mga may mga nabakunahan and then may naging side effect abi man na doc, no? Kay man gani ang mga allergies kag amo na ang ginarason sa mga parents naton nga it is because sini nga bakuna is nagkaroon sang amo ni nga side effect. May ara kita nga mga amo na nga mga datos abi umpisa nga nagsugod ini nga programa naton doc Ayan. Oo, may gina-report na dapat ang aton nga mga health workers kung paghatag na sang measles rubella. Ang ila usually gina-report kung related sa measles rubella nga immunization. Number 1, ang hilanat, no? Very common ang hilanat nga nagakatabo after matagaan sang measles rubella. Hindi man 100% ng mga bata nagakahilanat, no? Natural na sa iban nga bata, depende sa ilang immune system, depende sa lawas nila. Second, ang gina-report subong ang masakit, no? Ang pag-injection site, kung diin man gin-injection ang measles rubella, may kamay pagbanog, no? Masakit kung tandugon para sa baby. Ang ikatlo, ang gina-report amo ang mild lang nga rash, no? May gamay nga medyo makatul, magapalambula, no? Wala man gigabanog pero may rash dito sa site sang
either malapit sa gininjeksyonan or sa lawas ang baby nga hindi man gid amo na kagrabe may nagpalangatol gawa lang ang bata. Kag lastly, may ara nga iban nga bata nga daw ginasipon no. Medyo napangatsi sila or nagagwa ang daw clear nga fluid sa ilang ilong. So amo na siguro ang pinaka-common gid nga reaction sa measles rubella. Ang siguro ang gina-emphasize lang naton nga common ini hindi man ni very rare or hindi ni amo ka deadly no ang aton nga mga side effects nga currently na report for measles rubella. I think medyo na-mention mo, medyo natural yata siguro ra Dok, no? Sa raya karang nga ginabakunahan nga mga inunga naton. Even ako personally, Dok, no, na experience ko man doon sa akon nga daywa, no? Every time nga nagapa-bakuna ako is grabe, no? Nagatangi sa sobrang kasakit. But may mga nagakiigo nga pagpaintindi. Normal, natural sa sangkaunga roraya karang nagakaroon it gagnat or even rashes, no? But so far, Doc, ano ro mga ginahimo, no? Rayon, ginahimo, no? Itaton nga mga health o sa aton nga health kung may amusini nga mga reported. May mga check up pa kamo nga ginahimo, ginalantaw naton ang bata dire, mga babies naton, Dokayan. Oo. Incumbent or responsible din dapat ang aton nga mga health worker so ilaman na part sang trabaho nga after mabakuna kinahanglan i-check upon ang bata or hambalon ang nanay sa mga reminders nga kung magwa gid man ang amo nga mga side effect nga ginhambal naton kaina may necessary nga mga condition help no or intervention para mas maging safe or mas okay ang baby. So for example, ginatagaan man na sila abiso na kung may hilanat, tagaan sang paracetamol no para madubo ang hilanat. So may ara na dose man nga ginahatag sa ila. Kung dako ang bata, siyempre kung kainom na sang tableta, pwede na. Pero kung gamay pa ang syrup, kag ang prescription nga ginahatag man na sa nanay tapos kung way man natagaan makakadto ang nanay sa health center para makakuha sang reseta. Number 2, kung natagaan siya sang analgesic anti-fever kung ang ginhatag nga bulong analgesic man kay may ara nga combination nga anti-fever kag anti-pain pwede man ina no ihatag sa baby para hindi masakit. Kag kung may severe gid nga rash or severe nga allergy nga daw kabahala gid ang nanay ginatagaan man sila sa anti-allergy nga bulong no. So amo na siguro ang mga abiso nga ginatag sa mga nanay kung magkadto sila sa health center para magpagbakuna sa measles rubella. So base sa datos Doc sang aton nga Department of Health Western Visayas, ano ang mostly madamo diri Doc ang voluntaring nga ginapabakunahan nila ang ila mga kabataan or may ara kita nga mga health workers nga nagakadto or sila mismo ang nagakadto sa mga balay or mismo sila nagainganyo sa mga parents naton to vaccinate or magpa-vaccine. I mean is bakuna, no? Doc, based sa datos ninyo dira Doc. Oo, wala ko sang actual nga datos kung pilagid ang mga health workers nga nagkadtugid sa balay para magkampanya no. Ang akon lang nga datos nga gindalanan nila sa health center ang ilang mga bata para magpabakuna. Pero ang siguro ang mambal ko lang ako mag house to house sila, usually ka house to house na sila before the campaign. So, usa ka bulan or tunga sa bulan bago mag-Agosto sang July, nagakumbinsi na sila sa ilang mga clientele, no? Pwede nga nagakadto ang aton barangay health worker kag nagakampanya especially sa mga household nga may bata nga 0 to 59 years old kaya mo nang target sang aton nga kampanya no. 6 months to
59 or 6 to 5 years old. So ang kampanya nga house to house nga kumbensyon nga dalon sila sa health center, nag-start na 1 month or half a month before para pag tapak nila sa August nag-start ng kampanya, madalon na sang nanay sa health center ang ilang mga baby. At depende balaan nga naman sa LGU kasi remember although ang kampanya naton halin sa National DOH, ang partner implementation group ang LGU. So ang kada LGU may aram sila yung kampanya para makumbinsi ang nanay nga dalon ang mga bata dito sa health center. So depende sa kadamuon sang bata sa LGU, depende sa number of barangay health worker nga ara nagakampanya dito sa LGU. So ang aton nga implementation nagalain depende sa konteksto no sang kapasidad sang LGU. Kay kung kisa ang LGU gamay no, fourth class or third class municipality kumpara mo sa first class, mas gamay ang ilang resources, so hindi sila gawa ka kampanya mayo or gamay ang ilang na budget dira sa activity nga na. So mas gamay ang coverage, so ang mas may advantage usually syempre ang mga manggaranon ng mga LGU first class, second class nga mas damo ilang barangay health worker kag mas intensive ang ilang kampanya. So again, depende siguro sa aton nga mga LGU. Labi na gid for example sa mga kung may nabilin pang fourth class or fifth class ang iban nga probinsya diri sa Panay. So, Doc, syempre, na-mention nyo natin kay Ina, no? Ruraya ka nga pagiging hesitant, itaton ka nga mga ginikanan with regard sa raya ka nga pagpabakuna sa anda ka mga inunga. So, sa tingin mo, Doc, bilang nga sang ka-health professional, paano natin ma-address ruraya ka nga klase pagiging mambanaton, nga pagiging resistant, itaton ka nga mga ginikanan when it comes to sa raya ka nga mga pagbakuna, especially para sa anda ka nga mga inunga, Doc? Oo, so number one, kinahanglan magkakampanya both ang atong nga DOH kag ang mga local government. Ang ginatawag nilang pagkontra sa misinformation. So damo ang ginatawag nilang IEC material ang gina-release actually sa mga LGU kag sa ang mga primary care units or primary care facility or sang tawag na sang una RHU or rural health unit na pathag no sa mga nanay kag mga caregivers kung anong bentaha sa pagpabakuna sa measles kag rubella. Second, ginapakita agad sa mga health workers naton nga base sa data epektibo ini ang measles rubella vaccine. Kag number 3, kadamo man sang iban nga advisory ginapagwa hindi lang sa Pilipinas kundi iban pa nga organisasyon pareho sang UNICEF kag World Health Organization nga ganyo pagid sa mga nanay nga kag caregiver nga mapabakunahan ng ilang baby no. Ang aton siguro i-emphasize liwat ang hambal ko na ning ang coverage really depende gid sa aton nga mga LGU partnership kag sa pag-mobilize sa mga healthcare workers. So amo na nga importante katama ang aton mga barangay health workers sa bilog ng Pilipinas kay sila ang frontliner no, sila ang nagakampanya kag sila ang gakumbinsi sa mga nanay kag caregiver nga pabakunahan ang for measles and rubella. So kung waay kita sang amon ning tsakto nga suporta sa aton nga mga frontline nga health workers, ang kampanya naton hindi amo na maging successful. So again, depende sa LGU, depende sa ilang resources kag depende sa ilang capacity building. Hindi lang sa pag-engganyo kundi also sa pagtapna sa ginatawag nga misinformation or vaccine hesitancy nga mga mental models ang aton nga LGU. Doc, last question no pag coming from me no. Aton karang nga target is 6.28 million ka mga inunga no sa bilog nga nasyon of course. So ano ro matabo Doc kung hindi naton ma-reach raya karang nga target, ano ro magiging tikang itaton karang nga DOH, Doc? So sige. That's a good question no. Ang maging agresibo gid ang aton nga mga health workers ng aton nga mga LGU
kung hindi nila ma-achieve ang 6.4 million na target. So number one, pwede na i-extend pa nila, no? Extend nila ang isa ka window. So instead nga next week na matapos, basta extend pa nila mga additional 3 days or 4 days. Especially sa mga low coverage nga barangay kay siyempre ang mga tawag natin nga GDA communities or geographically isolated and disadvantaged areas. Basi pwede pa ma-extend kung layo gid man ang mga mga barangay health unit dito, no? Pwedeng ang DOH ang LGU ma-redeploy, no, sa iban pa or additional na manpower para malagas kung lubog gid man gid ang aton na coverage. Ang iban, pwedeng mangita sila sa paagi nga mas malapit or may daw ginatawag nilang convergence area ang mga barangay health worker, barangay health station nga mas malapit, no? Dalon nila ang mga nanay or tagaan nila sa insentibo ang aton nga mga nanay kag caregiver nga kung magkadto sila may inugliti sila or dalon nila ang bata nila nga may suporta, pwede basi may transport, no, nga support para madala sila sa health center. Kag siguro ang pag-intense pagid na kampanya, IEC material, communication material nga makaabot gid dito sa mga barangay nga halos hindi kakita sa serbisyo sa gobyerno. So whether ina man sa social media, pero problema kung wala man to signal, pero sa mga community radio, house to house gid nga kampanya sa mga barangay health worker, etc. So amo pa na siguro ang dapat obrahon kag depende gid kung ano ang final percentage nga makuha nila for this campaign this August. Alright, Doc, no? So hopefully ma-reach ro target itaton karon nga Department of Health para madamo ang mabuligan naton kag mahatagan sa sining measles rubella supplemental immunization activity, no? Kag ano gid, no? Makahatag gid sang well, of course, kasulhayan sa problema naton when it comes sa aton nga health. Doc, madamo gid nga salamat kag hopefully by next week, no, para makakuha kita pagid sang overall assessment kung may ara pa nga mga extension, makip in touch na lang siguro kami, Doc, sa imo liwat by next Sunday. Doc, ayan, madamo gid nga salamat kag sa liwat, sir, mayong aga sa imo. Mayong aga man sa tanan nga taga-Palamati. So thank you again. So reminder, kung wala pa ang mga taga-Palamati, kung wala pa nadala ang bata para mag-measles rubella immunization, may time pa, may isa pa kasi manang pwede dalon ang bata para ma-cover pagit sila sa measles kag rubella. Thank you very much. Maayong aga sa tanan. Alright, mga kabombo, nabatean natin karon si Doc Philip Ayan